O, ito, pakinggan natin mga bossing. Itong ano na to, itong gigil na mga taga-kamara. Ilan yan? Gigil sila mga boss. Oo, gigil. O, eto, simulan na natin ha. Tapos tingnan natin pare-parehas. Tingnan nyo yung mga mukha nila. Tingnan nyo yung mga mukha ng mga putang ina kumubra na. Siyempre, hindi naman pwedeng kukubra ka lang. Kailangan pag kumubra ka, may resulta. Kailangan naman kahit pa paano, pag nakita natin si BP Sara, yung medyo stressed siya, may eye bags, ganyan, yung medyo parang sleepless yung mga gabi. Putang flawless ni Inday kanina. Ang ganda ni Inday kanina, wife material. O kaya naman si Butod, yung asawa ni Marcos, talaga naman, gigil na gigil kay Inday. Paano? Tanginan yan, tulog na daw siya ng tulog, mukha pa rin siyang puyat. Tapos si BP Sara, simple lang, smile lang. Walang make-up, sakto lang. Oo. Alam mo kasi kapag ang lahi mo ay lahing tao at saka lahing pangit, mahirap yan na Madam First Lady. O kita mo, mas nauna pang na-stress si Bongbong Marcos. Tignan mo mukha ni Bongbong. Mukha ng luya. O eto, tingnan nyo yung mga mukha ng stress ha. Stress na stress kay VP Sara doon sa kanyang unbothered na mga kasagutan na sinabi niya na God save the Philippines. God save the Philippines. Oo. O tingnan nyo, gigil na gigil sila. Ginamit lang ni Inday Sara yung God save the Philippines. Pucha, triggered na sila. Ganyan kalupit ang mga Duterte. Mantakin mo, nagbitaw sila noon ng salitang tambaluslos. Hanggang ngayon, dyan daw sa kamera, ang tawag kay Romualdez, tambaluslos. O, dito naman ngayon, God save the Philippines. Pucha yan, gigil na gigil sila. Yun pa lang yung binitawan niya. Wala siyang sinagot, masyado. Wala siyang masyadong patutsyada. Dalawa lang ang binitawan niya mabigat. Una, God save the Philippines. Pangalawa, ang binitawan niya, actually, mas masakit pang iwanan ng boyfriend kesa ma-impeach dyan. Kasi wala naman talagang kwenta yan. Unang-una sa lahat, Inday Sara has nothing to lose. Hindi siya patay gutom sa kapangyarihan katulad nyo. Katulad nyong mga hayop kayo, ikaw Romualdez at saka ikaw Bongbong Marcos, pati ikaw Sandro. Hindi sila katulad nyo ng mga patay gutom, walang kabusugan. Oo, sa kapangyarihan. Sila, sa inyo na yan. Wala nga kayo utang na loob, binigay nga sa inyo ni BP yan eh. Wala kayo sa kapangyarihan na yan kung hindi dahil sa kanya, mga kupal kayo. Oo, tas sasabihin pa ninyo, ano sabi ni Gadon? Wala daw boboto kay BP Sara. Tanga! Kung walang boboto kay BP Sara, ba't sinisiraan nyo ngayon? Pabayaan nyo tumakbo si Inday. Tanggalin natin yung impeachment. Pabayaan nyo tumakbo si Inday. Tingnan ko lang, putang ina, magkampi-kampi kayo lahat. Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin to. Maganda to. Pinalagaan ng mga kongresista ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Anila, kilabutan naman daw ang bise sa pagkasabing God Save the Philippines. Wow! Pucha, kilabutan naman daw ang VP sa paggamit ng salitang God Save the... Putang ina, pati ba naman ang Diyos kayo na may-ari? Wow! Pati Diyos bawal na gamitin ni Inday Sara. So hindi na siya pwede magdasal, ganun. Hindi na siya pwede, ay Diyos ko po, hindi na siya pwede magganon. Tangin na sobrang diktador nyo naman. Sobrang galit nyo naman. Sobrang namang galit kay BP Sara yan. Pati naman God save the world. God save the Philippines. Bawal niya nang gamitin. Kayo na may-ari kay Jesus. Congress na may-ari kay Jesus. Nabili nyo na. Teka, kayo lang nagbayaran na. Ha? Nabayaran nyo na ba langit? Sa inyo na rin ng Panginoon? Kakapal na mukha nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Pati ba naman yung paggamit sa Diyos ni BP Sara, bawal na? Ano ba naman yan? O sige, diretso. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ang tanging masasabi, Ganda ni BP.
Ganyan na mo. Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha nito, ha? Tingnan mo yung mukha nito. Titigan yung maigi yung mukha niyan. Ha? Titigan yung maigi, tapos bawat bitaw ng salita niya. Tingnan mo, ano suot ni BP? May kwintas? Wala. May hikaw? Wala. May mamahaling relo? Wala. Ano suot niya? Designer clothes ba yan? Gucci ba yan? Prada ba yan? Armani ba yan? O ano ba yan? Chanel ba yan? Hindi naman. Ano naman eh? Ayos lang. Polo shirt lang. May tatak ng OVP. O tapos meron lang pulag, dilaw, tsaka blue. O yung flag ng Philippines na lining. Oh, putsang ina. Yan ba yung kurakot? Sige. Play. Una lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Ang pahayag na yan Ang ganda ng mukha, ha? God save the... Ang ganda ng mukha. Tingnan nyo sino kasunod. kanina ni VP Sara, pinalagan agad ng mga kongresistang nag-impeach Ayun na, pumalag kayo kagad. Yun lang sinabi kay Click. Paano na pag nandiyan kayo sa impeachment court? Tapos, dumating si VP Sara. Kasama si Presidente Duterte. Kasama yung mga dikampanilya, mga galing ng mga abogado niya na malayong-malayo yung mga utak nyo. Paano na? sa kanya. Mangilabot naman. Jesus, putang ina. Nasagasaan ba to? Okay na ang mukha nito, oh. Huy! Tangina na karma yung mga magulang mo. Siguro napakasama ng ugali ng mga nanay at tatay mo, kaya ganyan ang lumabas sa mukha mo. Puta, may malaki ka ng pigsa sa noo. Nakang ganun ka pa yung mukha mo. Hoy, ba't pati Diyos, dinadamay mo? Ang dami yung mga batang pinirwisyo. Ang dami mga batang nirecruit nyo na nangamatay sa bundok. Kayo ang dapat hindi gumamit sa salita ng Diyos. Wala kayong mga Diyos. Pukin ang inang mukha nito, oh. Ganun no. Na-stroke ka ba? Tangina, hindi ka pa na-stroke. Mukha ka nang na-stroke, ah. Matindi to pag gumamit to ng telepono dito. Halimbawa ito, cellphone to, di ba? Ganon, hello. Putang, pag dito yung got, hello. Puta, mabibingi ka. Tutok na tutok yung uso eh. Pero pag sa kabila, hello, ang layo. Sabi mo, itutok mo nga, itutok mo. Tangin ang mukha nito. Bago ka magsalita, ayusin mo muna yung mukha mo nga. Tangin na, kaya pinapatabingin ng Diyos yung mukha mo eh. Alam mo, buti pa si Inday, pwede niya talagang gamitin ng Diyos. God save the Philippines. Ang ganda ni Inday. Alam mo talagang mahal siya ng Diyos. Ang ganda niya. Ikaw, kahit magalit ka sa Diyos, pwede. Puta, kung ganyan ang mukha ko, magagalit ako sa Diyos. Hindi lang ako sa Diyos magagalit, pati sa nanay ko. Putang inanay. Ano ka ba naman? Uminom ka ng Cytotec, hindi mo pa dinamihan. Sana ininuman mo lang din ako ng pampalaglag. Sana dinamihan mo na para hindi na ako nabuhay. Ganito mukha ko tuloy. Nay! Noong bang pinagbubuntis mo ako, putang ina, sumasakay ka sa kabayo? O kaya nagmo-motocross ka? Bakit naging ganito mukha ko? Ako lang may ganitong mukha sa buong mundo. Tangin ang mukha yan, oh. Iayon mo nga, iayon mo yung komento mo sa iayon mo yung komento mo sa mukha mo. Tangina ka, salita ka ng salita dyan. Paki mo, sa sinasabi ni BP, wala nga siyang paki sa sinasabi nyo eh. Wala nga pakialam si BP Sara sa wala nga pakialam si BP Sara sa impeachment nyo eh. Ngayon ba naman, pati ba naman yung pagsasalita niya, bawal pa din? Puta, sobra naman kayo. Sobrang damot nyo naman. Ang pangit mo na nga. Sama pa ng ugali mo. Ang sino gusto makinig dito sa ulul na to? Sigurado kung tabingi mo ka nito, pati utak nito tabingi. Walang matinong sasabihin tong ulul na to. Ito yung pinahiya ni Ito yung pinahiya ni Duterte sa sa hearing. Walang alam tong kupal na to. O sige, ano sasabihin nito ni Paling?
Ano ka ba talaga? Ikaw ba yung nasa Hunchback of Notre Dame? Uy, puta sosyal. Notre Dame. Ikaw ba yung nasa Hunchback of Notre Dame, si Quasimodo? Tayo na pangit na si Quasimodo, mas pangit ka pa. Pucha, kung natagpuan ka nung uso yung kampanerang Kuba ni Kampanerang Kuba ni Ann Curtis, malamang nakuha ka dun. Main character ka dun. Ikaw si Kampanerang Kupal. Tanginan yan, Kampanerang Kupal. O, hindi to Kampanerang Kuba. Hindi Kuba to Kampanerang Kupal. O sige, diretso natin, Kupal. VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines, hindi nga niya na-save. Hindi nga na-save. Ha? Hindi mo nga na-save. Tangina mo. Ayusin mo muna yung mukha mo bago ka magbintang. Hindi na-save. Ha? Ano yung hindi na-save? Ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Ano yung hindi mo na-save yung intelligence funds? Sa ibang anomalya? Inang-inan to. Ang lapit pa nung camera mo. Dapat yung camera mo nandito sa gilid. Medyo igilid mong ganun. Pa ganyan. Parang, Sara, ganun. Dapat huwag kang humaharap. Tayo na pag humarap ka, hindi ko alam kung naka-landscape ba yung camera. Naka-vertical. Ang ginugulo nyo, pati yung orientation ng kamerang mga hayop kayo. Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Gigil na, gigil. Galit na galit ka, te. Sa bagay, miski ako puta araw-araw pagtulog kong ganyan, paggising ko, hi, good morning. Ay, putang inang pangit ko. Ang pangit ko. Pagharap mo sa salamin, ganun ang mukha makikita mo, puta galit ka sa mundo. Kahit walang ginagawa yung kapitbahay nyo, galit ka ron, sigurado. Kahit yung, yung taxing sasakyan mo, maayos naman mag-drive, galit ka. Alam mo kung bakit? Putang ina, ganyan ang mukha mo Get diretso. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Oy, wala kang jowa. Walang magjojowa na ganyan yung mukha. Huwag kang magalit. Opinyon ni BP yun Opinyon ni BP, opinyon nyo nga wala naman nakikialam. Opinyon ni VP yun na walang kwenta yung impeachment nyo. Walang silbi, wala, hindi man tinatayuan ng balahibo yung tao. Bakit ba pati yung jowa-jowa nasasaktan ka, hindi ka magkakajowa? Tangina kahit anong gawin mo. Kahit ipahila mo yung kalahati ng mukha mo sa 5 kabayo, hindi natutuwid dyan. Walang magmamahal sa'yo. Baka pati magulang mo, hindi ka mahal Baka tinapong ka na sa basurahan dati Hindi naman dito pinag-uusapan ng jowa. Tanga, wala kang jowa, hindi mo alam yung pakiramdam. Hindi mo alam yung pakiramdam ng maiwanan ng jowa dahil kahit kailan hindi ka nagka-jowa. Putang ina yung ganyang muka. Kung pwede lang, pati mga kapatid mo, itatanggi ka Usapin ito ng public accountability. Usapin nito ng public accountability. Tanga. Masyado ka naman seryoso sa buhay. Sabi nga niya, analogy lang yun. Walang kwenta, parang mas masakit pa nga yung sugat Mas masakit pa yung hurt. Kesa dyan sa impeachment nyo. Wala kasing bilang yung impeachment nyo. Accept it. Bulletproof. Ang mga Duterte sa mga ganitong klase ng batikos. Kahit na ano pang gawin yung impeachment na yan, putang ina nyo, hindi yan lulusot sa Senado. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Tangina, ang mga senador, ano yan? Buong Pilipinas yan. Nakadepende yung kanilang karir sa kanilang image. Oo, kaya hindi yan sila papayag ng isang matino na leader, ipatatanggal nila. Ano ka ba? Walang kwenta to. Walang kwenta to, sendanya. Tangin ng pangit nitong tao na to, no?
Di bali ng ano, di bali ng mahirap lang ako basta hindi ganito ang mukha ko. Mahirap pag ganito ang mukha mo, wala kang anggulong mabuti. Ang sagwa, no? at pananagutan. May kinausap na ako. Bumelta rin ang Ito. Maganda to. mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensya. Sus, patay. Ito na. Ito na iyakin, no? Sir, last mo na yan. Samantalayin mo na yung opisina mo na yan. Kung yung office na yan sa Congress, samantalayin mo na, lalabas ka na. Lalabas ka na, tapos yung asawa mo hindi pa mananalo. Naku po, putang ina, ordinaryong mga Pilipino na lang kayo. Oo, kaya putya galing-galingan mo na. Siguraduhin mo na marami-rami ka naipon, ha. Oo, siguraduhin mo kung nakaipon ka na marami, kasi kung hindi ka nakaipon ng marami, kawawa kayo. Oo, dahil kilalang yan ang mga mukha ng mga traidor sa Pilipinas. O ba't ko nasabing traidor yan? Uy, ano yan, ha? Dating DDS yan. DDS, utang ina yun, hindi na. Yun na naman ang pinag-uusapan, yung death threat daw ni BP Sara. Ay na, sinagot niya na yan. Wala siyang sinabing ipapapatay niya si Bongbong. Ang sinabi niya, pag namatay ako, may inutusan na rin ako, patayin mo din sila. Nasaan yung threat doon? Actually nga, yung threat na kay VP. O ano ka ba? Hirap kasi pag sabagay, abogado. Ako, hindi rin naman ako abogado, pero intindi ko yun eh. Kaya nga sabi ko, kung ito lang ang grounds and articles of impeachment, putya, ultimong NBI, hindi pa sila makakam up. Ultimong NBI, hindi pa sila makakam up ng isang investigasyon. O hindi pa tapos yung kanilang investigasyon. Hindi pa nga sila nakakahanap ng probable cause. Hindi pa nga nila sinasampahan si VP Sara sa DOJ gawa ng malabsa eh. Mas gagamitin nyo yun as articles of impeachment, yung pagbabanta. Ay, Diyos ko po. Siyang nakasama po doon, no? Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Kaya ng kanyang political Dagdag pa ni Sendanya, So, sinabi niya ito on record. Sinabi niya ito on record. Tangina to. Tangina mukha nito, no? Layo-layo mo naman. Kaya i-top view mo yung camera, nandito sa ibabaw. So, wag naman kasi dyan, kitang-kita yung mukha mong... Puta, mukha ka talagang kulangot na tinapakan eh. Record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. Bobo talaga po tayo. Tangina to bobo. Hoy! Bakit ba galit na galit ka? Naisampan nyo na yung kaso sa naisampan nyo na yung impeachment sa Senado. I-save mo na yung opinion mo sa Senado. Bobo talaga to eh. If you know that your case is strong, hindi ka na dapat nagbibigay ng mga ganyang opinion. Sabi nga ni VP Sara kanina, di ba? A lot of people signed the impeachment. And some people are explaining why they signed. If you know that you signed, buo ang loob mo na talagang wala kang konsensya, wala kang tinatago sa konsensya mo, or hindi ka inuusig ng konsensya mo, hindi ka na magpapaliwanag. Sendenya, putay na, pangit ka na, tanga ka pa. Itong kaso na to, nasa Senado na. Waiting ka na lang sa kanila. Kung alam mo naman pala na napakalakas nung mga pagbibintang nyo kay BP Sara at mako-convict siya, bakit umiiyak ka pa? Pwede mo naman sabihin eh. Na yun ba yung statement niya? Palagay ko kailangan sabihin niya yon sa impeachment court. Oo, at she need to defend herself sa impeachment court, hindi sa harap ng media. Because this case is very strong. We have all the evidence and we have a high conviction rate. That's why nasa Senate na to. So it's up to the Senate. Kasi nga malakas to, sigurado ako. Yung mga sagot niya na ganyan, ganun yan sa Senate. We have all the evidence. We have all the transcripts, the resibo. Oh, so it's na yan, nasa Senado na umiiyak ka pa.
Nasa Senado na, nasasaktan ka pa. In-impeach nyo na siya sa Congress, nasasaktan pa kayo. Bakit? Alam nyo kasi sa sarili ninyo na mahina. At alam ninyo, putang ina ninyo, kapag nanalo lahat ng PDP slate, putya yan, sibak kayo. At pag nanalo si VP Sara, tinan nyo 2026, mag-shift na po yung power. Pag hindi na-impeach si VP Sara this year, 2026, mag-shift na yung power. Putang ina nyo. Mga businessman, mga investors, lahat yan pupunta na dun sa pinakamalakas na kandidato. Mawawala na yung mga pumupondo sa inyo. Mawawala na yung mga ninyo, yung mga source of funds ninyo. Kasi lahat yan, mga butterfly yan. Mga linta yan. Mga tuko. Kung sino yung malakas, dun yan kakapit. VP Sara Duterte declared that she will be running. She's actually considering running for for office on 2028. 2026, pag ganun na yan, pa-shift na yan, puta, makikita nyo, paglabas nyo dyan, baka lilima na lang kayo. Si Barbers, baka DDS na naman yan. Si Barbers, tsaka si Chua, baka DDS na naman yan. Oo, huwag ka na magsasalita kasi okay na yun. Okay na, nasa Senado na eh. Oo, wag ka nang umiyak. Nagawa nyo na yung trabaho nyo, naipasa nyo na sa Senado, wag ka nang nagpapapreskon. Pag tinanong ka, ano masasabi mo sa sinabi ni VP? Well, opinion niya yun, ang kaso ay nasa Senado na, so doon na siya magpaliwanag. O diba, mas maganda? Pero kaya kayak-yak ng yak-yak ngayon, kahit na putang ina, nakatabingi na yung mukha-mukha kayak-yak, that is a sign na hindi nyo maipapanalo to. That is a sign na ginawa nyo lang ito. Ginawa nyo lang ito to make people believe na si VP Sara may kasalanan talaga. Na si VP Sara ay talaga namang nagnakaw sa kaban ng bayan. Nagrereklamo kayo sa magkanong milyon lang yan. Balita, may mga kumakalat sa social media, isang araw 31 billion yung inubos diyan sa Kongreso. Di umano para lang daw sa pirma na yan. Kung totoo yan, Diyos ko po, dapat dun tayo mas concerned. Pera ng taong bayan, pinamudmud lang sa mga sarili nila. Naningil sila ng buwis sa taong bayan, kinonsolidate nila, tapos kinatkong nila. Parang ganun ang lumalabas kung totoo yan. Sige, sino pa nagsasalita? And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Oh, that makes her more unfit. How? Hindi na ikaw, it's out of your hand already. Oh, you have decided, Congress has decided na si VP Sara is unfit. Okay na yun, alam na namin yun. Sa mata ng Kongreso, VP Sara is unfit to become the Vice President. It's up to the Senate now to judge whether she is not fit or fit. It's not up to you. Wala ka ng kwenta. Kumbaga, irrelevant na kayo. Kayong mga congressman, irrelevant na kayo. Hindi na kayo kasali dito. Nasa Senado na. It's the Senate and VP Sara, tapos yung panel ninyo na magpe-presenta ng mga ebidensya. Oh, yun lang. Yun na yun. So, hindi ka nakasali. Oh, wala na. Irrelevant ka na. Oh. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Block laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. Mayroon pa silang God save the Philippines from corruption and EJK. God save the Philippines from Duterte 2.0. God save the Philippines from corruption and EJK. Putangin na. Sabi ng Makabayan, galing. Sabi ng mga makakaliwa. Sabi ng mga konektado sa NPA, proud daw sila na makakaliwa, konektado sa NPA na mamamatay tao, mga magnanakaw, pinapatay yung mga sundalo, mga polis, nanununog ng mga establishmento pag di ka nagbigay ng revolutionary tax, guguluhin yung negosyo mo. Wow! Ang dami talaga sinungaling ngayon Puros mga sinungaling talaga mga sa gobyerno. Sige, hindi ako interesado. Makabayan Black, walang may pake sa opinion nyo. Sara
Ayon sa kanila, God save the Philippines mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns na Putang ina, meron pa young guns. Oh. Young goons. Nagpa-drug test na ba kayo? Tanginang iyabang ninyo. Nagpa-drug test na kayo? Meron na sa inyo nagpa-hair follicle test? Wala pa? Yung ina nyo, mga supot pala kayo. Ayan, sabi dito, Vice President Duterte's press conference was meant to downplay the seriousness of the impeachment. True. She's downplaying it. At least meron kayong naintindihan. Sa wakas, Young Guns of the 19th Congress. Mabuti naman. May logo pa kayo. Ha? Magkano binayad nyo dyan? Pera ng taong bayan, pinangbayad nyo dyan? Sa copyright at saka sa na yan? Ng logo na yan? Baka naman pera pa ng taong bayan, pinangbayad nyo. Kakapal na mukha nyo. May logo-logo pa kayo. Ano kayo? Riders Club? Oh, anyway, sinasabi niya dito na at least may natutunan at mayroong matinong sinabi yung Young Guns. Dina-downplay daw yung seriousness. Yes. Dina-downplay talaga ni VP Sara yung seriousness. Wala nga siyang pakialam eh. She's not even bothered. She's not even in awe. She's not worried. She's not having sleepless nights over this impeachment. They are ready to rumble. November pa lang, ready na sila. Actually, nakakatawa nga dito eh. Nakakatawa nga dito kasi ipinakita nyo na, inilagay nyo na doon yung articles of impeachment, hindi ba? So alam na ng grupo ni Duterte kung ano yung mga i-defend nila at alam na nila kung ano yung mga ipakikita nila na mga prueba to debunk yung inyong yung articles of impeachment. At saka inilabas nyo na eh. Inilabas nyo na sa mga hearing ninyo yung mga witnesses nyo. Si Gloria, yung Sobre, yung ganito, yung ganyan. And si VP Sara, meron siya laging pangbangga doon. So alam na ni VP Sara how to defend herself kasi kayong mga taga-Congress, pal kayo eh. Hindi ba? Hindi nyo in executive session. Yung inyong mga hearing, public yun, napapanood nila. So yung mga abogado nakapanood, so ito na yun. So this is gonna be the articles of impeachment. So ito yung ibabanat nila sa atin. So meron na tayong pang dyan. Meron na tayong pang kontra dyan. O ano pa yung isa? Si Gloria. Ako, may pang kontra tayo dyan. Ano yan? Magnanakaw yan. Scammer yan sa opisina natin nangihingi ng pera yan, hindi naman sanctioned ng Department of Education o hindi ba, alam mo yun. So kahit naman ako, kung alam ko na kung sino yung testigo, ano yung testimonya ng testigo at alam ko na yung mga ebidensya ay kaya kong i-counter, bakit pa ako kakabahan? So yes, Young Guns, this is true. Oo, na si Vice President is downplaying the seriousness of the impeachment complaint because this is bullshit. Oo, walang bilang, walang tibay, malabnaw. With the pool of good lawyers na meron si VP Sara, I am sure baka unang araw pa lang lusaw na kayo. Ready na kami, actually excited na kami. O sino pa? ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Yes, binamaliit talaga. Minamaliit nga lang din namin. Walang kwenta. Walang bilang. Tingnan mo, si VP Sara is just normal. Tingnan nyo kayo, natatain na. Tangina, nagsama-sama na naman kayo. Lahat na naman kayo may statement. Nasa Senado na eh. Nasa Senado na, okay na yun. Na-impeach na sa inyo, naglulundag na kayo kahapon, okay na yun. Ba't kumukuda pa kayo? Ba't dumadaldal pa kayo? Hindi pa kayo sawa sa limelight? Wala na, hindi kayo mananalo lahat sa eleksyon. Tingnan nyo. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Dina-downplay niya, pero nag-aalala siya. Nakita nyo ba yung demeanor ni VP Sara kanina? My lawyers are talking about it already. Baka nga hindi ako umattend doon eh. Why? I don't want to intimidate them. VP Sara is an intimidating person. It shows when she went in the halls of Congress.
Namutla kayong lahat, putangin nyo, yung mga itlog nyo napunta sa mga liig nyo. Oo, ganun ang presensya ni BP Sara. Nandoon si BP Sara. 'Di ba nung na pakulong yung kanyang kaibigan na si yung abogada. Andoon siya. Hindi nyo nga siya matanong ng diretso eh. Hindi nyo nga siya natanong doon sa mga gusto nyong malaman eh. Tapos maniniwala ako na enough yung evidence nyo against her, hindi nyo nga siya nag-isa nung nandoon siya, sumumpa na siya, hindi nga kayo nagpa-drug test eh. Ang ina nyo, wala kayong itatago sa amin, alam namin lahat yan. Wala kayong lakas, kaya daldal kayo ng daldal ngayon, yan lang yung kaya nyong gawin. All publicity, sabi nga, all bark, no bite. Walang pangil, walang talas yung inyong impeachment, puro kahol, walang kagat. Ayon naman kay Congressman Joel Chu, Ito naman, magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. Ganyan. Yan ang sagot. O, kita na lang kami sa Senate Impeachment Court kasi nandoon na eh. Okay na yun. Hindi na ako kailangan mag-comment sa sasabihin niya, sa ganito, sa ganyan. Because it's there already. We've done our part and we've, nagawa namin assignment namin. Nakakalap kami ng matibay ng mga ebidensya. So I'm excited to go to the impeachment court which is sa Senate. Ganyan, Chua, ang tanong. Ang tanong, Chua, putang ina mo kung manalo ka. Kung manalo ka, ang layo ng agwat sa'yo ni Apple Nieto. Surang-sura sa'yo, diring-diri sa'yo yung mga taga 3rd District ng Manila. O unless yung nakuha mong pera dyan, kung meron. Yung nakubra mo, i-share mo sa mga taga-distrito mo, baka sakali maawa sila sa'yo, pero magaling ang tao. Kukunin yung pera mo, tapos hindi kayo boboto. Ang lakas ni Apple Nieto. Magkita kayo sa Senate Impeachment Court kung manalo ka. Kasi pag natalo ka, putang ina ka, wala ka na, normal na taga-Maynila ka na lang. Wala ka ng lakas, wala ka ng kapangyarihan. Paano na yan? Hindi ka na makakabalik. Kasi pag nanalo si Apple Nieto, mananalo ulit yun sa susunod. Puta, wala ka na. Oo, kasi sa susunod pa, magiging presidente pa si BP Sara. Putangin na yan. Ihanda mo na yung dila mo dahil didilaan mo ulit yung tumbong ng mga Duterte. Sigurado ako. na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin. Ganyan. No, ganyan. Ready na kami. Ganyan dapat. Dito ako nabilib kay Joel Chua. Kesa dito kay Barbers, kesa dito sa Young Goons, kesa dito kay Swangit. O at least ito, firm siya. Kita na lang tayo doon. Abogado kasi to eh. Kaya kahit papaano, matalino. Abogado eh. O, so kita na lang tayo sa impeachment court. Pero yung ibang yak-yak ng yak-yak, tangin na niyan, gusto lang maging relevant kasi wala na. Hindi na sila mapapag-usapan ulit. Oh, kasi wala na. Tapos na eh. Tapos na yung mga hearing nila sa Quadcom, mga hearing nila sa ganito, sa ganyan. Dahil si VP Sara, yun na, na-impeach na sa kanila. So, wala na. So, paano na? Hindi na sila sikat. Yun, mga bossing. O, hindi ba? Ang ganda, di ba? O, ayan, si VP Sara. Kaya, ayun, mga bossing, lalo nating paigtingin yung ating kampanya para maiboto at maipanalo ang lahat ng mga PDP slate. Kung sino yung mga nandoon, iboto nyo na lahat. Oo, wala na. Ayun na yun. Yun na talaga yun. Sigurado ako yung mga senador na nandoon, magtatrabaho ng matino yun. Duterte yun eh. Oo, sigurado kahit si Ipe, iboto nyo na. Kahit si Ipe, iboto nyo na. Ako nakakasigurado ako si Ipe. Putang ina, kahit balibalik tarin mo yung sikmura niyan. Duterte yan. Kailangan natin ngayon, Duterte. Ang magsasalba ng bayang Pilipinas, Duterte at grupo ng mga Duterte. Palakasin natin yung grupo ng mga Duterte para si VP Sara hindi ma-impeach. Kasi kapag natalo ang mga kandidato ni Pangulong Duterte, nanalo yung kabila, wala na. At natalo to si VP Sara, hindi na to makakatakbo sa anumang posisyon. So hindi na to pwedeng maging mayor, hindi na to pwedeng maging presidente. Pag hindi na to pwedeng maging presidente, yari tayo niyan, di ba? Pamumunuan tayo ng mga animal. Talo na pag na-impeach to, gagawing prime minister, gagawing vice president yan si Tambaluslos. Tapos si Tambaluslos, gagawing prime minister yan. Yari tayo. Babaguhin nila yung
Kasi kung nabili na nila, kung totoong nabili na nila yung Congress, mas lalong mabibili nila yung mga Pilipino sa mga susunod na panahon. Kasi nanakawin nila lahat ng pera na yan. Apakadaming pera na yan. Walang programa, walang infrastruktura, walang bagong ospital, wala lahat. Lahat pambibili nila ng kapangyarihan nila. Kaya ingat. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Maraming salamat sa mga nagsusuper chat. Mali pala. Super thanks. Salamat sa mga nanonood. Mag-follow po kayo, subscribe, and like and share lagi. Like and share, okay? Like at share. Importante yun. Like at share.